Pala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ng dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang puso ni Jesus na sugatan dahil sa pagmamahal para sa ating kaligtasan. Ipanalangin natin na kaisa ng lahat ng ating mga intensyon. Ngayon pong araw na ito ay araw ng pananalangin para sa lahat ng mga pari upang ang puso ng mga pari ay maging katulad ng puso ni Jesus. Laging laman ng awa at pag-ibig ng Diyos. Kaysa nito ipanalangin din natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Ang mga patuloy na dumudulog sa puso ni Jesus para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang nagdudulot ng buhay sa puso ng mga tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang nagdudulot ng kaligtasan, bukal sa puso mong nagmamahal. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang nagdudulot ng paggabay upang ang aming mga puso ay makauwi sa iyong tahanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng iyong anak na nasugatan dahil sa aming mga kasalanan, minarapat mong kami magkamit ng kayamanang walang kupas kailanman, dulot ng iyong maawaing pag-ibig na sa amin nag-uumapaw. Sa taimtim naming pagsamba sa kanyang kadakilaan, kami naway makapaghandog ng nararapat na pagpaparangal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa mga gagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan, sa tahimik na kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa tumatuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma.
Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayoy napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kaniyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos ng mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo at mga eskriba ang talinhagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan na nagsisisit tumatalikod sa kanyang mga kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng puso ni Jesus. Ang puso ni Jesus na sugatan, natatarakan ng mga tinik dahil sa ating mga kasalanan at sa pagtubos
sa ating mga nagawang pagkakamali. Maganda pong pagnilayan. Ano bang laman ng puso ni Jesus? Kapag po inyong tiningnan ang kanyang larawan o ang kanyang estatwa, siya ay nakaturo. Ang kanyang isang kamay nakaturo sa kanyang pusong sugatan at ang isang kamay ay parang nag-aanyayang lumapit sa kanyang puso. Anong laman ng puso ni Jesus? Dahil kapag po binuksan ninyo ang puso ni Jesus, ang laman niya ay ang nawawalang tupa. Sino ang nawawalang tupa? Ay di ang bawat isa sa atin. Wala hong anumang laman ang puso ni Jesus, kundi tayo. Ikaw ang laman ng puso ni Jesus. Ay bakit? Dahil walang ibang hinahangad ang puso ni Jesus, kundi ang kabutihan mo. Alam po ninyo sa kulturang Pilipino, pag pinag-usapan ng puso, ito ay hindi lamang ang pusong naririto sa loob. Tandaan nyo kapag kayo ay nagagalit o kapag kayo ay nag-aaway, ang inyong sinasabi ay, wala kang puso. Bakit ganyan ang puso mo? Matigas ang puso mo. Ang tinutukoy ba nating mga Pilipino ay ang pusong nasa sa loob? Hindi po. Dahil sa kultura natin, pag pinag-usapan ng puso, yan ang buong buhay ng tao. Ang puso, ang kabuuan ng buhay nating mga Pilipino. Kaya nga, isa tayo sa mga malalapit sa puso ni Jesus. Dahil kapag nakikita natin ang puso ni Jesus, nakikita natin ang ating pagkatao. At tunay naman po iyon. Dahil walang ibang laman ang puso ni Jesus, kundi ikaw at ang kabutihan mo. Kung kayo po'y duda pa, tingnan ninyo at 27 na ngayon ng Hunyo ay buhay pa kayo. Kung kayo duda pa sa pag-ibig ni Jesus, pero maganda rin pong tanungin, kung ang laman ng puso ni Jesus ay ikaw, ano namang laman ng iyong puso? Sino naman ang laman ng iyong puso? Ano naman pumupuno sa iyong puso? Dahil ang paanyaya ng kapistahang ito ay yung unti-unting ikabit ang ating puso sa puso ni Jesus. Huwag ho kayong matakot masugatan ng inyong puso. Huwag kayong matakot na magsakripisyo. Huwag kayong matakot na parang mauubos na tayo. Huwag kayong matakot na mapagod dahil sa pagmamahal. Huwag kayong matakot na maging sugatan ng ating buhay dahil sa pagmamahal sa kapwa. Dahil ang Diyos na mayroon tayo ay sugatan din ang puso. Ang laman ba ng ating puso ay galit? Ang laman ba ng ating puso ay inggit? Hinanakit? Sama ng loob? Ang araw na ito'y nag-aanyaya na papasukin ang puso ni Jesus sa ating puso. Unti-unting alisin ang masasamang nasa sa loob upang magkaroon ng pagkakataon at puwang na makapasok ang pag-ibig ni Jesus. At kapag nariyan na sa ating puso ang pag-ibig ni Jesus, diyan magsisimula ang mga panibagong karanasan. Karanasan ng pagpapatawad, karanasan ng pag-ibig, karanasan ng paglilingkod, karanasan ng pagsasakripisyo. Kaya nga, kung malalaman at madidiscover ninyong sugatan ng ating puso, dahil sa paglilingkod sa kapwa, matuwa kayo, magalak tayo, sapagkat malapit na malapit ang karanasang iyon sa karanasan ng puso ni Jesus. Ngayon din po'y araw ng pagdadasal para sa mga pari. Kami po'y inyong ipagdasal upang ang aming puso ay laging maging katulad lamang ng puso ni Kristo. Kaya hindi nag-aasawa ang pari
upang siya'y walang makataling puso, kundi ang puso ni Jesus. Kaya ang araw na ito'y pananalangin para sa mga pari. Nagkakamali, pumabagsak, pero pag sumikapan po ninyong ipanalangin, upang sa kabila ng aming kahinaan, kami ay makabangon at unti-unting maiugnay ang aming puso sa puso ni Jesus. Yung puso na may pagmamahal para sa lahat. Yung puso na bukas para sa lahat. Yung puso na handang magpatawad sa kumpisal. Yung puso na handang magmisa ng maayos para makatanggap ng komunyon ang sangkatauhan. Yung puso na mabait sa pagbibigay ng mga sakramento. Ipanalangin ninyong kaming mga pari ay laging makaugnay ng puso ni Jesus. Sa araw na ito, mga minamahal, unti-unti tayong mapalapit sa puso ni Jesus. Unti-unti nating alamin at bakantehin ang ating mga puso upang sa karanasan natin sa araw-araw, sa mga pagsubok, problema at pinagdadaanan na maaaring nakasusugat sa ating puso, tayo ay magalak sapagkat ang karanasang iyon ay karanasan ng puso ni Jesus. Nagdurugo, nahihirapan dahil puno ng pagmamahal para sa ating kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, makiyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at tuhong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili
nang kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ang masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito na banaag, ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakat sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iyagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mahawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. lubos. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo, sa pagmamahal mo sa pakikinabang, at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw, matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangi, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang kaintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, makiat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. luwalhati sa Ama, at Sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang atin pong Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis po na kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ikatlo, paalaala po at paanyaya sa inyong lahat, lalo tigit ang ating mga nakikiisa via live streaming. Meron pa pong ilang mga bakanting slots para sa ating pilgrimage sa Roma ngayong darating na October 3 to 17. Special po ang pagkakataong ito. Una ay dadalo tayo at magdadasal sa puntod ng yumaong Santo Papa Francisco. Tayo din po ipapasok sa mga Jubilee doors ng mga major basilicas at ng iba pang mga simbahan sa Roma. Ngayon din tayo bibisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at ni Santa Clara, kung saan naroon din si Carlo Acutis. Pupunta rin tayo sa San Giovanni Rotondo at sa Pietrelcina at iba pang mga lugar kaugnay sa buhay ni Padre Pio. At kung may awa ang Diyos, posible nating makatagpo ang bagong Papa Leon ika-14. Kayo pong lahat ay inaanyahang makiisa. Kung kayo ay may mga nais itanong at mga detalye, makipag-ugnayan sa ating opisina o sa mga numerong nasa ating screen. Kayo po sana'y makasama namin sa banal na paglalakbay na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa ngayong alas 8 ng umaga. Pagkatapos po ng misang ito ay isasagawa ang pagdarasal ng panalangin sa umaga. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Inaasahan din namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan.
Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, tumulad lagi sa puso ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo at ipahayag kanyang pagkalingat harap. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po ay sama-sama sa panalangin sa umaga. Tayo po ay nasa 27 araw na ng Hunyo, kapistahan na mahal na puso na Jesus. Tayo po ay tatayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya lahat ng ating kasiyahan. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo'y lumapit sa Kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa Kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo'y lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang.
mga tupa tayong inaalagaan. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba at sa ilang namasa, ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang sila ang nakinabang. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay sa whale walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuay. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpan di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Awit tayo pong lahat. O Diyos ng mga bansa ay nagbigay ng buhay. Lahat ng kabutihan, ikaw ang pinagmulan. Ang pag-ibig mong wagas ay napapanaagan. Alitan sa bayan mo sa iyong loob ay laban. Umaasa po kami na iyong patatawarin. Dahil muling pinako ang Kristong mauwain. Talos namin kulang pa ang pagsisikap na tuptin, na mahalin ang kapwa at sarili limutin. Turuan mo po kami na kapoy paglingkuran, ang tumulong ng tapat na walang hinihintay. Pag-isahin mo kami sa isang kapatiran na walang kanya-kanya dahil sa sangkan lamang. Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ang diwa ko'y panabaguhin. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, lagi nasa isip ko at alaala. Sa ilang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo'y sa aking isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo'y lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nanais ang mga paghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagkumbabat, pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dalasan ng bana torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ang diwa ko'y panabuguhin. Magalak ka, Jerusalem, sapagkat sa pamamagitan mo'y titipunin ang lahat ng tao sa harapan ng Panginoon.
Bayaang ihayag ng lahat ang kadakilaan niya, at doon sa Jerusalem, siya ay purihin. Ikaw, Jerusalem, lungsod na banal ng Diyos, parurusahan ka niya dahil sa kasalanan ng mamamayan mo. Ngunit mahabag siya sa mga gumagawa ng tapat. Kaya't magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat siya'y mabuti. Purihin ang haring walang hanggan. Muling matatayo ang iyong templo at maghahari ang galak sa kanyang bayan. Magniningning ang sinag mo sa buong daigdig. Buhat sa malayo, maraming bansa ay lalapit sa iyo. Jerusalem, ang iyong ilaw ay magliliwanag sa buong daigdig. Kaya't lalapit ang mga tao at pararangalan ang Panginoong ating Diyos. May taglay silang mga kaloob sa hari ng kalangitan. Sa mga lansangan, maraming lahi ang mag-aawit at magpupuri. Sa habang panahon, ang iyong pangalan ay mananatili. Magalak ka, Jerusalem, dahil sa mga taong matuwid. Mula sa tapunan, sila'y titipuning muli para purihin ang Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Ang mga anak mong sa iyo'y umiibig, dapat na magalak. Magalak na sila sa iyong pagunlad. Magalak din silang sa katayuan mo'y pawang nalulumbay. Silang nalulungkot sa iyong tinamong mga kahirapan. Ang kagalakan mo'y magdudulot sa kanila ng tuwang walang hanggang katapusan. Aking pupurihin ang Panginoon, ang dakilang hari. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magalak ka, Jerusalem, sapagkat sa pamamagitan mo'y titipunin ang lahat ng tao sa harap ng Panginoon. Kayo mga taga-Syon, purihin ang inyong Diyos na nagsugo ng kanyang salita upang panibaguhin ang daigdig. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang mag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang magbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Singkapal ng damit, tupayaong yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupa'y lumalagpak. Mga yelong buo-buo, sinlaki ng munting bato, lumalagpak ng lamig, di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos, umiihip yaong hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinatanda. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalo ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga taga-Syon, purihin ang inyong Diyos na nagsugo ng kanyang salita upang panabaguhin ang daigdig. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Alam naming ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Jesucristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nananalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan. Sapagkat ang tao'y di mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos.
Namatay na ako kasama ni Kristo sa krus. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kung hindi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos at umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ipadala nawa niya ang Kanyang lakas upang ako'y iligtas. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Tayo po'y magsitayo. Papuring awit ni Zacarias. Dumating ang ating Diyos na may habag sa Kanyang bayan at sila'y pinalaya. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, Sapagkat nilingap niya't pinalaya ang Kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Pinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Naliligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa danang kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dumating ang ating Diyos na may habag sa Kanyang bayan at sila'y pinalaya. Nagtitiwala tayo sa kalinga ng Diyos sa bawat taong Kanyang nilalang at tinubos sa pamamagitan ng Kanyang anak, muli tayong manawagan sa Kanya. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. O Diyos na mawain, gabayang kami tungo sa pag-unlad sa buhay espiritual, punuin ang aming isipan ng katotohanan, katarungan at pagmamahal. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Alang-alang sa iyong ngalan, huwag mo kaming pabayaan at huwag pawalang bisa ang iyong tipan. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pusong nagsisisi at mapagkukumbaba at di mapapahiya ang sa iyo'y nagtitiwala. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Hinirang mo kami bilang tagapagpahayag ni Kristo. Tulungan mo kaming maipahayag ang kadakilaan mo. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso,
para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Sabay-sabay natin dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Sapagat iyong kaharian at kapangyarihan, at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Ama, nagagala kami sa mga biyaya ng pagmamahal na aming tinanggap mula sa puso ni Jesus na iyong anak. Buksan ang aming mga puso upang makibahagi sa kanyang buhay. Patuloy kaming pagpalain ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan niya na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Iligtas tayo sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Marami pong salamat sa nakiisa sa ating pang-umagang panalangin. Patuloy tayong pagpalain ng Diyos.